Hello mga ka-PD, kamusta kayo? At ngayon na lang ulit ako makapag-vlog ng ganitong setup, yung may kinakausap ako sa camera. So, actually wala akong script, so kung ano yung maikwento ko sa inyo, yun yung ikwento ko ngayon. Pero siyempre, para sulit naman yung video na to, may i-share ako sa inyo yung technique na ginagawa ko na sobrang nakatulong talaga sa akin para mag-success sa career na ito, yung pagiging programmer. So, i-share ko sa inyo to mamaya para sulit naman yung panood mo sa video na to. So, nakaraan, um, nag-post ako kung sa Facebook ko kung ano mas okay. Kung isang about nga po ano mga video tutorial about programming and machine learning, kung ano mas okay, mahabang full video ba or hiwa-hiwalay. So marami rin naman nag-comment, may mga gusto ng full video, tapos lalagyan na lang ng timestamp. Tapos pero mas marami nagsabi na by module, hiwa-hiwalay. So maraming salamat sa mga nag-comment. Malaking tulong 'yon. So after noon nag-post ulit ako ng ano mas okay, isang buong code na, tapos i-explain ko na lang or i-code ko ulit habang ini-explain. So, marami rin naman nag-comment na actually hati yung mga nag-comment dito eh. Mayroong nagsabi na buo na, ini-explain na lang. Tapos marami rin naman nagsabi na para pag beginner, kinocode habang ini-explain. So, kaya mas may naisip ako na mas pagsamahin na lang yung dalawa. Buo na muna yung code, tapos i-explain ko, tapos i-code ko, tapos habang ini-explain. So, maraming salamat sa mga nag-comment. So ngayon, itong video na to is parang introduction ulit. So, kasi ngayon, bala kong i-seryosoin ulit yung pagbablog. So, kung titinan nyo, kung sa mga nakakilala sa akin, may mga, inumpisan ko na rin naman talaga gumawa ng mga video tutorial sa YouTube tsaka sa Facebook ko. Pero ang naging problema ko kasi nga is hindi ko natutuloy-tuloy. So, ngayon, taon na to, I hope na matuloy-tuloy yung pagpo-post ko ng mga tutorials. So, kagaya nito, yung Android tutorial, inumpisahan ko na yan hanggang 7 videos pero natutol kasi, ewan ko, parang nag-pandemic ata niya, naging busy. So yun, ang gustong-gusto ko talaga rin mag-post ng mga programming tutorial based sa mga experience ko, gusto kong i-share. Yun nga, hindi ko lang talaga natutuloy-tuloy. Kasi noong time kasi na yun, parang siyempre, may mga kailangan unahin. Kung siyempre, mga gastusin, mga bills, siyempre, di ba, mga responsibility natin. So, sa YouTube ko kasi, hindi pa naman talaga ako kumikita dito sa YouTube ko na to. So, pero kahit pa paano, malaking tulong din naman tong naging channel ko. Kasi, nung una, hindi ko naman talaga rin iniisip na kikita rin talaga ako sa YouTube kasi hindi naman masa yung target ko eh. So, hindi naman parang mga entertainment or something na lahat talaga public. So, may specific industry lang akong gustong targetin yung technology. So, actually, ayoko rin naman talagang sumikat na parang mga sikat na sikat talaga para kilala na ng lahat. Kasi nga, mas gusto ko yung kasi rin talaga yung private life. So, kung titinan nyo nga rin naman yung Facebook ko, parang sobrang pili lang ng mga post ko. Pag may kinalaman lang sa trabaho, pag sa family, nagpo-post din naman ako pero sobrang bihira lang. Kasi nga, actually guys, kung kilala nyo naman ako, kaya rin naman ako nagpo-post ng mga video tutorial, una-una, siyempre, kung lagi ko naman binabanggit yan sa mga video ko sa mga Facebook ko na gusto kong palakasin yung technology ng Pilipinas. At gusto ko makatulong sa mga inspiring programmer na yun nga maging magaling na programmer tapos maging soon na kung kaya mo nga magkaroon ka ng startup business na kagaya ng ginawa ko rin kasi actually, computer science graduate ako. Pero nag-work din naman ako sa industry. Pero yun nga, nagtayo ako ng business. So, ngayon, napaka-thankful ko kasi kahit pa paano, medyo may time naman talaga na rin ako. So, kaya nga naisip ko ulit bumalik ulit sa pag-vlog. Ito. So, ngayon, yung YouTube channel ko na to, may mga views din naman ako. Kanina tinignan ko to ng kung ilan ba talaga yung mga views ko dati. Ngayon ko nang ulit binisit to. Hindi ko na talaga siya naasikaso, hindi ko na siya nalalaan ng time. So, nung tinignan ko yung mga views ko, may mga views din naman talaga ako na matataas din. May mga views din naman mga mababa. So, ganyan, 300 views, 500. So, may views din naman kunyari ito, 20,000 views, 22,000 views. So, ito 5,000 views, 10,000 views. So, actually guys hindi pa yung channel ko, tinignan ko, hindi pa talaga ako nga kumikita. So, ito yung katunayan dyan. Kasi iba kayo iniisip nyo,
for money lang yung ginagawa ko. Matagal na akong nag-post ng mga video tutorial, ilang years na yan. Wala pa akong kinikita dyan kahit magkano. Para ito pakita ko sa inyo na yung ginagawa ko talaga is hindi talaga kita, income yung motivation ko dito. So, ang motivation ko nga dito kasi, lagi ko naman binabanggit yan sa mga video tutorial ko is about my life purpose. Na yun nga, palakasin yung technology ng Pilipinas. So, kagaya nyo, no? Mission sa buhay with Arvin Urrubia. So, mga ganyan yung mga video nun. Yung mga pinupost akong ganyang video. Pero, tingnan nyo kung yung mga life purpose nga mga mababapatuloy yung mga views, no? Pero, ang akin lang naman kasi, ang pag-vlog is parang gusto ko ma-preserve. So, example, kung tumanda na ako, nakikita ko yung sarili ko. So, may mga naiwan ako mga tutorial o kaya sa anak ko, mapapanood nila o sa magiging apo ko. So yun yung mas doon ako mas nakatingin eh. So, kung kikita man, siguro another ano na lang yun. Pero ngayon iisip ko kung kikita man to kasi ngayon tinutulungan ako ng kapatid ko asikasuhin tong page ng Programmers Developers tsaka itong channel. Siguro bigay ko na lang sa kanya yung kung kikita man yung channel na to kasi yun nga. Actually guys, napaka-thankful ko. So, kamusta kayo? Tas ito, kamusta rin naman ako. Napaka-thankful ko kasi yun nga, may time na ulit akong mag-vlog kasi nga kung titingnan nyo rin naman sa mga dati kong video is nag-start talaga ako magkaroon ng business. Tapos noong time na yun, kailangan mo talaga siyang tutukan hanggat hindi pa siya talaga self-sustainable. So, yun nga, ngayon naman napaka-thankful ko kasi nga is yung company na tinayo ko is na rin naman tuloy-tuloy. So, parang na siya, parang kunting manage ko na lang. Kasi yun nga, papakita ko sa inyo soon yung may technology rin kasi akong binil dito sa company na kunting maintenance na lang ginagawa ko. Pero na siya, may mga product na siya. Ibig sabihin may mga clients na nagbabayad sa amin monthly, parang subscription base. Tapos, actually, ang ginagawa ko na nga lang na maintenance doon, parang in-automate ko na lang yung pagbabackup ng data. Siyempre, baka mamaya, hindi naman natin sure, baka may mangyari, may mag-hack or something na So, at least, yung mga data, madaling ma-restore. Tapos, kung may mga hanapin man yung client, for example, may nawalang data, na-delete, so may babalikan. So, actually, yun na lang yung mga ginagawa ko maintenance dito. And actually, ang naisip ko mga tutorial ngayon kasi nga, boom ngayon yung machine learning, yung mga AI. Parang yun yung ngayon gusto kong i-share sa inyo, yung about machine learning. So, pagpasensyaan nyo na kasi nandito ako sa office. So, kahit di naman dati, nung maliit pa lang yung company na tinayo ko, ganito naman yung setup May mga tao ako sa likod na gumagawa sila, may mga ginagawang project. So, actually guys, yung mga kasama ko dito, ayan yung mga kasama ko. Ayan. Yan sila. Tinuturuan ko rin yan silang gumawa rin ng product nila. Ng mga startup din nila. Kasi nga, programmer naman talaga ako. Hindi naman talaga ako yung parang negosyante talaga. So, mga kapwa ko programmer, parang kung ano yung naging experience ko maging malaya. So, alam nyo naman. So, karamihan naman sa atin, sa inyo, is may mga full-time job. Pero, siyempre, iba talaga pa rin yung feeling na, alam mo yun, malaya ka. So, example, kung kagaya ngayon, kung full-time ako sa industry, hindi ako makapagkwento sa inyo ng ganito. So, ngayon, sa mga kasama ko, hindi ko nga, ko nga sa kanila, I don't want you to be employed I want you to be deployed. So, ibig sabihin nun parang, ayoko kayong maging empleyado ko. Gusto ko mag-deploy rin kayo ng sarili nyong system. 'Di ba? So, parang mas in-encourage ko pa yung mga kasama ko na maging business partner tayo instead na maging empleyado ko kayo. So, actually, gumagana rin naman sa ganun yung setup na yon. So, yung mga dati kong OJT, may mga products sila, binild na may mga client na rin naman na sarili. Ako, may sarili rin naman mga product na may product rin ang binild. So, tapos yan, yung mga bago naming mga intern. So, mga dati ko kasing intern, naging yun nga, kung na mga dati kong post is, naging business partner ko na rin sila, tapos kasama na rin sila talaga sa incorporation. Tapos may mga sumunod sa kanilang intern, tinuruan na rin namin magbuo ng mga product. So may mga product na sila ngayon, yung HRIS, accounting system. So may dine-develop sila, pinag-meetingan nila ngayon yung about queuing. So yun. So marami pa kami, yung iba kasi nasa meeting, pumunta sa client, may UET. So yun, I hope na, yun nga, matuloy-tuloy ko na. Sana naman siguro ngayon kasi siyempre maluwag na rin yung time ko. Maluwag na rin naman yung time ko na mag-post ng mga tutorial about sa programming. So, ito, share ko lang sa inyo yung bago ko matapos yung
tapusin tong video na to, may share na rin ako ng isang tips. Tapos soon sa mga susunod kong video, mga about ano talaga, programming ano talaga, parang hands-on programming. May gusto pa kasi akong biling isa pang setup. Kasi nga dahil nga gusto ko seryosohin yung pagbablog, so bili ako ng isa pang external monitor para dun ko hindi rin talaga ako sanay mag-external mag-external monitor. So lagi lang talaga ako tab, pero hindi ako sanay yung dalawang monitor, yung screen. So pero ngayon nga siyempre pag-vlog, so tingin ko ngayon ko talaga kailangan 'yon. So tinitingnan ko kung pinag-isipan ko kung monitor or parang inisip ko na lang pwede naman palang iPad yung para at least nagagamit ko rin sa ibang mga presentation, tsaka double purpose na rin. So iniisip ko parang gusto ko na talaga seryosohin yung pag-vlog, kaya naisip ko bumili talaga ng mga devices para doon lang talaga. So ayun nga, external monitor or iPad nga, gagawin ko na lang external monitor. So ang magiging takbo ng video natin, yung i-explain ko lang sa ngayon. Kumbaga parang ulit to, parang zero ulit, from starting zero, tapos 1, 2, 3 hanggang ganyan, tapos gagawa na lang natin ng playlist. So, about machine learning yung bala kong umpisahan. Siyempre mag-post din ako ng mga basic ng programming, pero programming kasi na yan parang marami ng tutorial yan sa YouTube eh. So, marami rin mga Pilipino programmer na nagtuturo niyan. So, ito, yung mga naging project ko about machine learning, kagaya nito, noong 2022 ko pa yan naging project. Tapos, ito, naglabas din ako ng video nun. Yung, saan na ba yun? Wait lang, hanapin ko lang So, yan nga, ito, kagaya nito. Hello mga ka-PD. Yung mga source code, so may doon sa mga data na yun. Para pag nag-predict ka sa mga kasi nung meron ito yung pinaka talaga niyan yung mathematics niyan, yung matrix. Yung matrix na computation. So, tagal na rin kasi. Yan, makikita nyo rin yung pinaka source code niyan, walang library yan kung paano siya nag-work. Ay, ito pala, ito. Yan. Sakto, yan. Kapidi, ano ba? So, yan. Nung 1, 2, 3, action! Kailan ba ito pinost? Basta matagal na to guys, ilang years na to. 4 years ago na to, alam ko eh. Ano ba ang date dito? 2 years ago? Hindi. Ayan, 2 years ago na pala. Ayan. Ayan. 2022. So, 2025 na ngayon. Halos 3 years. Diba? 3 years. Paras magti 3 years na rin. So, share about sa yung post na to about ito yung learning material ko eh. Parang siya, handwritten recognition. So, yan yung pinost ko na rin yung source code niyan. Pero ngayon, ang mga future kong video is yung deep dive talaga nung paano gumawa ng machine learning, yung about yung mathematics. Tsaka wala kasi akong ginagamit na library nung ginawa ko to para maintindihan ko talaga kung paano talaga nag-work yung machine learning. Tapos yung yung time din na yan, may dinevelop din akong system, yung ito, plate recognition siya. So, yan. Parang ang project na to, siya yung sa mga subdivision, pag may pumasok na mga kotse, inire-record sa CSV yung yung mga plate number na dadaan dun sa CCTV, na makikita ng CCTV. So, yan. Ginawa ko siyang from scratch yung pag-build nito ng model, pati yung pag-training. So, yung object detection, ang concept, dalawang model ginamit ko dito, yung una, object detection. So, sariling training ko rin yon, sariling structure din. So, may mga sikat na rin naman talaga na object detection na model, kagaya ng YOLO. Pero trinay kong sarili. Tapos, after niya ma-detect, meron din akong training na isang model din, yung optical character recognition. So, yan yung mga i-share ko sa inyo soon, kung paano mag-build. Tapos, ngayon kasi, may inaaral din akong, ngayon, yung GPT, kasi ang naging focus ko nung time na yon, nung nag-aral ako ng machine learning, is yung about sa computer vision. So, yan nga, yung object detection, optical character recognition. Ngayon, nung lumabas yung ChatGPT, nagka-interest ako sa, NLP, Natural Language Processing. So, inaral ko siya ng step by step. So, yan, ito yung mga, i-explain, ko sa inyo to sa first video ko. Kasi ito, video na to parang zero, introduction na lang muna ulit.
Tapos magre-release ako ng 1. So, 2, 3. So, parang itong video na to parang 0 lang muna. So, i-explain ko sa inyo. Ginawa ko kasi, may mga structure kasi talaga yung ano eh. Transformer. GPT model structure. May mga structure talaga yung ano. Ngayon, ang ginawa ko, in-implement ko to isa-isa. Parang trinay ko muna i-implement muna to, ano yung kaya niyang gawin, tapos nilagyan ko ng positional encoding. So nakakatuwa yung ano, yung result. Kasi yung isang layer lang muna kaya niyang i-predict ano yung ABCD lang kaya niya eh. Hindi siya nakakapagbuo ng ano. So medyo matagal yung medyo ilang minutes kasi yung training. So soon ko na lang ipapakita sa inyo. Tapos nung nilagyan ko ng positional encoding, nakakabuo na siya ng ano eh, ng mga sarili niyang story. Kasi dito sa simple lang muna, 2 layer lang muna nilagay ko, tapos wala pa yung positional encoding tsaka attention layer. So ang kaya niya lang i-predict, hindi niya kaya to eh, ang kaya niya lang i-predict ABCD. So i-explain ko sa inyo kung paano to nag-work. So ito na yung ano, doon na tayo sa promise ko na programming technique na ginagawa ko para sulit naman yung panood mo sa video na to. At yun din kasi yung gagamitin natin ito sa mga susunod kong video. Ngayon, ang ginagawa ko kasi sa programming guys, hindi naman talaga ako sobrang galing na pinanganak agad na magaling agad sa industry na to. So, actually meron talaga rin akong makakilala noon, nung mga kasabayan ko, mga classmate ko na, isa lang naman, na sobrang galing talaga. Na halos kabisado niya lahat ng algorithm, mga computer problem, mga basta magaling talaga siyang parang yung logical mind niya. Sobrang galing. Ako, siguro masabi ko lang, kinaga ko lang talaga yung industry na to. Para sabihin natin, ayoko naman sa pagyabang, siyempre iba nagsasabi magaling ako sa industry na to. So, siguro naman, oo. Sabihin natin marunong lang. Pero ito, share ko sa inyo kung paano ako, sige na nga, sabihin ko na nga, paano ako gumaling. Kung paano ako gumaling sa industry na to. So, ito yung technique ko. Ito yung sikreto ko. I-share ko sa video na to. Ang ginagawa ko guys, kasi ako depending sa inyo kung paano kayo natututo eh. May mga kanya-kanya tayong learning curve eh. Pero sa akin, kasi magaling ako sa logical, tapos yung actual na paano mo i-hold yung mga memory ngayon, on yung time na to. Kasi marunong ako, magaling ako, mahilig ako sa mga chess boards ko, gaya ng chess. So, sa chess kasi, parang yung ngayon, iniisip mo na agad yung mga future na mangyayari. So, ibig sabihin, na-hold ko yung future na, na mga logic. Yung parang na-hold ko sa utak. Pero mayroon din akong kahinaan. Kailangan mo kasi malaman ko ano yung strength and yung weakness mo sa sarili mo. Ang kahinaan ko yung makakalimutin ako. So, yung ngayon, ibig sabihin, na-hold ko yung memory, pero after ng mga ilang days yun, makakalimutan ko na yun. Kaya ang naging technique ko, nagno-notes ako. Para kung makalimutan ko man, mabilis ko siyang ma-recap. So ngayon, ito yung baka makatulong sa inyo. Kasi yung mga OJT ko noon, hindi nila alam to. So pag tinuturo ko to, sinusundan nga nila. Sabi niya, oo nga no. So kaya baka makatulong din sa inyo. So example, ito yung mga notes ko. Meron akong notes sa business, database, design, electronics. So ito yung mga natutunan ko, networks. So, programming. So, sa network, meron akong mga basic ng network. DHCP, ARP, sockets, SSH, subnet, tunneling, Wi-Fi, NAT, so OSI layer, DHCP, firewall. So, sa programming naman, ito, meron akong algorithm, Android, Bash. So, lahat yan, sa tagal ko ba naman sa industry na to, ang dami ko na rin naging notes. So, kaya, nung umpisan ko to, nung student pa lang ako eh. So, mayroon akong maliit na USB noon. Tapos lagi kong dala-dala yon. Tapos, siyempre, para sa akin, mawala na lahat eh. Yung laptop ko, wag lang itong mga notes ko kasi kaya mo ulit bumili ng laptop eh. Pero ito, yung mga notes ko parang hirap ulit. Parang, kaya ang ginagawa ko, marami akong multiple copy nito. So, tsaka ino-auto backup ko. Kaya iniingatan ko talaga itong mga notes na to. Actually,
ang ano nga yung mga picture ko noon, may mga picture kasi ako nawala na nasira yung hard disk ko, hindi ko na-recover. Pero itong notes ko, walang nawala dito kasi multiple copy, kaya mas iniingatan ko to kaysa sa mga picture ko nung tabi. Pero nangihinayang din ako sa mga picture ko kasi siyempre, hindi mo na mabalikan yung mga memories mo noon Pero mas mahalaga sa akin to Tsaka siyempre, mga picture kasi malaki yung storage na kailangan mo. Ito kasi mga text lang naman to. So, i-share ko sa inyo kung paano to nangyayari kasi dito rin ako magbe-base kung paano ko ituturo sa inyo yung about machine learning. So, sa algorithm, so yan, mga kunyari, check ko lang, magbukas tayo ng isang file. Kunyari, JavaScript, code. So, example, arguments. So, yung parang ganyan lang. Parang notes mo lang sa sarili mo. Kasi kunyari, example, sa school, di ba? May mga lesson ka nun, nag-notes ka sa papel. So, same lang din dito. Parang notes mo sa notepad lang naman. Nga, siyempre, computer nga, di ba? Nga lang mag-notes ka pa sa papel. So, nandiyan na rin yung mga sample ng kung paano siya. Ibig sabihin nito parang ang ginagawa ko kasi hindi ko siya kina-copy-paste Kumbaga parang kung ano yung pagkakaintindi ko dun sa lesson, doon ko siya tinatype. Hindi siya yung parang copy-paste mo kung ano yung tutorial na nakita mo, copy-paste mo. Hindi parang wala lang din. Hindi sinib mo na lang sana yung URL nun. So, example dito sa algorithm, tapos machine learning. Kunyari, artificial neural network. So, ganito ko siya nino-notes. Ito kasi medyo, depende sa notes mo Kung may mga notes kasi ako, maiksi lang. Mayroon din mga notes na mahaba. So, ganito yung notes ko nun. So, sa baba niya, nandiyan yung, lalagyan ko ng reference. Tapos nandiyan yung mga reference. Tapos kung sino, ganyan. Yan, ganyan. By the coding train. Tapos intro to machine learning by TensorFlow. So, marami pa yan. Sa mga iba kong mga file, marami pa yan. So, meron akong models. So, yung models yan yung Transformer, ResNet, YOLO. So, example dito sa Artificial Neural Network. So, yan, concept. Maiksi lang. Hindi mo naman kasi kailangan sobrang haba. Ang ano lang yan, mabilis mo siyang ma-recap sa sarili mo. Kung para mabilis mo kunyari, kasi siyempre, ako ba naman kasi, ang dami kong pinagagagawa Hindi lang naman isang programming yung ginagawa ko So, pag babalikan ko yung concept na yon, tapos i-review ko na ulit, siyempre, after kunyari, ilang months or years na nakalipas, babalikan ko ulit yung notes ko. Mabilis ko ulit siya ma-recap sa sarili ko na, ito na yung knowledge na natutunan ko. So, yan, kunyari, yung perceptron, perceptron algorithm, kung paano siya implement. So, yan. So, example dito sa mga function, kunyari, loss function. So, nandiyan na yung mga iba't ibang loss function. Kunyari, calculator error, mean squared error, mean absolute error, tapos cross entropy loss, tapos cross binary cross entropy. So, nandiyan na yan. Yun yung mga notes, ginagawa kong notes. So, share ko lang sa inyo to. Baka mamaya makatulong sa'yo. So, ito yung isa sa mga technique ko sa programming. Kaya sabihin natin, marami akong nagawa na rin. Kasi nga, ninonotes ko lahat ng mga concept, tsaka iniisa-isa ko talaga. Iniintindi ko talaga yung isang concept bago ko siya ini-implement. Actually, mayroon akong nilalaanan ko talaga siya ng time to research, tsaka maintindihan yung concept na gagawin kong project, tapos tsaka ko siya i-code. Actually, minsan, mas tumatagal nga ako sa research bago dun sa implementation Kasi nga, siyempre, pag alam mo na yung buong idea, madali mo na lang siyang tuloy-tuloy ng pag-code mo, hindi yung habang nagko-code ka, tapos mag-research ka na naman. So, kaya yung ginagawa ko, binubuo ko muna yung pinakabuong concept, tapos tsaka sa research. So, yun lang guys, para sa video na to. Sa next kong video, ano ba yung next natin gagawin? Yun nga, i-code ko yung, umpisa natin yung yung concept ng machine learning, kung paano siya natututo. Napakaganda kasi talaga tong technology na to. Tsaka, masaya rin akong habang may project kasi ako dito, personal project lang actually. Wala siyang client o something na mostly naman kasi dati yung mga naging project ko, gusto ko pero may client. So ngayon kasi may mga project na ako na trip ko lang. So actually sa sobrang dami ko nang time, nag-build ako ng battery ng e-bike, nag-build ako ng e-bike ko, ng battery ng motor. So ngayon, tapos ito, nag-aaral ako ng mga machine learning, tapos in-enhance ko pa yung mga platform na ginawa ko dito. So kasi nga yun nga, may mga kasamahan na rin ako na talaga nag-build ng mga product, tsaka may mga handle na talaga ng client side. Kaya pag may nag-inquire nga sa akin ng mga pinapasa ko na sa mga kasamahan ko talaga. Nasa na lang kasi ako, maintenance na lang ako ng technology na na-build ko dito. At soon, papakita ko sa inyo yun. Yung technology na build ko. Yun yung ginagamit naman dito sa company. Tapos ngayon, masaya ako kasi excited din ako kasi ngayon may gusto, yung ChatGPT, nabanggit ko naman na gusto ko magkaroon ng sariling ChatGPT.
ano lang, trip lang. Tingnan lang natin. Alam ko, marami nagsasabi na sa internet na sobrang laki nga rin ng igagastos mong hardware. Pero tingnan natin, gusto ko lang i-try muna na gumawa ng sarili. Tsaka siyempre, habang ginagawa ko yon, sinishare ko na rin sa inyo yung progress. At habang sinishare ko sa inyo, natututo rin naman kayo. At the same time, natututo rin naman ako. So, ititingnan ko kung kaya kong maglabas ng every week ng videos na tuloy-tuloy na about mga programming tutorial. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Tulungan nyo rin pala ako sa video na to. Sa mga gagawin ko. Sana, para ano rin kasi, parang, yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman talaga ako kumikita. Pero, thankful din naman ako. Kasi nga, hindi naman talaga ako kumita directly dito sa ginawa kong YouTube channel. Pero, may mga ano rin kasi, may mga opportunity rin na dumating din sa akin dahil din sa mga channel ko. Hindi siya directly talaga ako kumita doon sa YouTube mismo. Pero, minsan, kasi, yung kagaya yung mga intern dito sa company, is dahil din sa mga YouTube ko nun okay sa community rin na kilala kasi ako. So, marami nag-a-apply sa company na yun nga, na ginawa ko. Tapos, siyempre, yung iba naman, nagre-refer ng mga client sa akin noon. Ngayon din naman, pero yun nga, pinapasok ko na sa mga kasamahan ko pag mayroon man. Pero mostly talaga ngayon, focus kami sa mga product-based na talaga eh. So, may mga client pa kami, parang konti, pero mostly, karamihan na ng mga client namin, naka-subscribe na sila sa product na build namin. Pero dati kasi, nung start ko yung Start Idea, puro client-based talaga kami noon, kaya sobrang busy talaga. May deadline, mga ganyan, habulin. Hindi kagaya ngayon, product-based na yung tinitira namin ngayon. So, yun yung mga gusto ko rin i-share sa inyo na about startup. So, pero onti lang kasi yung nag-views eh. Onti lang yung parang interested. More on programming talaga. Pero, meron din naman may gusto, nanghihingi sa akin ng advice, ng PM, o nag-PM sa akin kung paano mag-start ng business din. Pinapayong ko rin naman. Yun lang guys, maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa channel na to. Siyempre, sabi ko sa inyo kahit paano, kung marami rin naman, tulungan niyo akong palakihin ulit natin yung channel na to. Hindi ko to kaya mag-isa. So, part ko yung maglabas ako ng mga tutorial, ng mga experience. Pero, tulungan niyo rin akong i-share yung mga video na to. Mag-comment kayo kung may tanong kayo. Kahit, basta nakakatuwa rin naman kasi. Basta nakakagana na maglabas pa ng nakakagana para mas motivate din akong ng mga tutorial din kapag marami ring nagko-comment, para nag-i-interact sa video kasi yun nga, time din naman din talaga, lalala ko rin naman ng time na about dito. Pero siyempre, parang parang nakaka-demotivate din kung wala rin namang nanonood, wala rin namang nagko-comment, parang wala rin namang pumapansin. So, parang isa rin yun sa mga reason ko rin nun bakit hindi rin natutuloy-tuloy. Pero meron din naman, pero yun nga, I hope na tulungan niyo ako sa mga video na to, sa mga susunod kong video, mag-share nyo or mag-comment kayo na ano yung mga tanong or something na parang kung may kayo, clarification or suggestion. So, yun lang naman guys. Pero yun nga, kahit naman sigurong walang mag-comment, walang mag-views, baka tuloy-tuloy ko pa rin naman talaga to. Kasi yun nga, hindi lang din naman yun yung habol ko. Basta yun nga, pero ang sarap pa rin naman talaga pag may nakikipag-interactive yung yung ginagawa mo, may ibig sabihin, nai-enhance mo pa may enhance ko pa kung may mali or something na pa yung kulang. So, mas may enhance ko pa yung mga video tutorial na gagawin ko. So, yun lang guys. Maraming salamat at see you soon sa mga future kong video. Bye-bye.